Hi everyone! Welcome again to my channel and Happy New Year everyone! Ayan, kamusta ang inyong bakasyon? So sana samahan niyo pa rin ako sa 2026. Ayan, so sama-sama pa rin tayo guys. So ganito nga pala yung hitsura ng patungan ko dito sa likod ng bahay namin. So during bakasyon season ay walang bukasan ito. So may taklob nga pala sila ng blue sheet. Maliban sa blue sheet ay nakabalot din sila ng plastic. So, during bakasyon, walang tanggalan. Ganito lang yung hitsura. Ayan, para siguradong hindi sila magkaroon ng frostbite. Ayan, so tingnan natin kung anong hitsura sa loob. Kasi nga, medyo umiinit dito kapag hindi tinanggal yung balot nila. Pero dahil nga mayroong blue sheet, so siguro okay lang sila kasi nga hindi masyadong naka-direct sunlight. Ayan, hindi masyadong umiinit yung plastic. So kapag natanggal na nga pala yung plastic, mayroon din silang frost cloth or fushukufu. Ganyan yung hitsura guys. Balot na balot sila habang bakasyon. So tingnan natin kung naglegi ba yung mga succulents ko dito. So tanggalin natin tong kanilang kumot. Ayan. So, kamusta na mga babies ko dito? Ayan nga pala yung hitsura dito. So, ang mga nilagay ko nga pala dito ay halos mga succulents na masilan sa frost. Ayan. So, nandito yung mga jade plant, gulom, mga ionium ko, at yung mga burros tail. Dito ko nga pala sila iniipon at yung mga succulents ko na nakatanim sa mga big pots, ayan. So, ito nga pala yung mga gulom ko. Yan guys, 'di ba? Ang ganda na ng kulay. So, dito nga pala sa ibabaw hindi ko na nilagyan ng mga pots or yung ibang para hindi matakpan yung sa ilalim kasi nga mas lalong dumidilim kapag may nakalagay sa ibabaw. Yan. So, wala na akong nilagay na mga succulents sa ibabaw. So, dito naman sa ilalim, nandito yung mga frills ko, yung mga takasagunuukin ako. Ayan. Ang ganda ng kulay, diba? Yan. Sobrang pink, guys. Ang ganda pa rin ng kulay, oh. Tapos, eto naman siya, medyo nag-green siya ng konti. Ayan, napaka-shiny ng dahon. Ang ganda. So, pulang-pula nga pala to siya. So, ngayon, ayan, nag-green siya. Pero hindi naman siya nag-leggy. Ayan, napaka-shiny, diba? Napakaganda ng dahon. Tapos, yung mga pinutulan ko nga pala dito, ayan, mayroon ng mga bagong babies ulit. So, yung mga kinatings ko dito ay nilagay ko nga pala doon sa mini greenhouse ko. Ayan, para in case na masira siya, mayroon akong mga extra. Tapos, eto naman, ayan, ang ganda pa rin ng kulay, oh. So far, hindi siya nag-leggy. Medyo nag-ano lang yung kulay niya, yung sa gitna. Medyo nag-green lang siya ng konti. Tapos, eto nga pala yung nasira nung nakaraan, nagkaroon ng frostbite. So, ito na yung latest niya ngayon, guys. Yan. Ito banda yung nagkaroon ng frost. Yan. Pero yung stem niya, matigas pa rin. Kaya lang yung mga dahon medyo nag-dry na. Tapos ito naman siya ang hindi nagkaroon ng frostbite. 'Di ba ang ganda pa rin, oh. Yan, medyo green pa rin yung dahon. So yung kalahati lang ang nagkaroon ng frostbite. Ito siya. Tapos itong kalahati ay okay pa din. So ayan, obserbahan lang din natin. So, dito nga pala siya nakalagay sa pinakailalim. At ito naman yung nasira kong takasagunuukin na napakalaki na sana. So, pagkatapos ng summer, ayan, nasira siya. And then, nasira din siya nung frost. Ayan. So, napakaganda sana ng kulay. Ayan, oh. Nangitim na yung dahon sa gilid.
'Di ba? Ang ganda ng kulay niya, guys. Oh. Pink na pink, sobra. Tapos ito, ayan. Yan, nag-dry na yung mga nasirang dahon. So sana pagdating ng spring, makarecover siya, lumaki siya ulit. Tapos dito naman, meron ako ditong nilagay na na Purple Delight. So galing nga pala siya doon sa harap ng bahay namin. Nilagay ko siya dito para hindi siya masira. Okay lang naman siya, hindi siya nakalagay dito sa ilalim, basta nasa gilid lang siya ng bahay. Hindi siya magkakaroon ng frostbite, kaya lang mas gusto kong sigurado kasi may pa naman dito, bakante, kaya nilagay ko na lang siya dito. Ayan, si Purple Delight. Napaka-chubby ng dahon. Tapos ito mga marum, yung ibang cuttings ko na marum, ayan, medyo malaki na rin. Tapos, ito naman yung mga kinatings ko nung summer na Dentrajam. Medyo malaki na yung mga bagong suloy. Ayan, napaka-cute. So, yung mga kinuha ko dyang heads ay nandun sa mini greenhouse. Tapos, meron ako ditong Haworthia. Ito nga palang Haworthia na to ay napakatagal na sapat na to, guys. At, ito naman yung almond necklace ko. Ayan. Medyo hindi ko na naalagaan to. Tapos kapag humaba yung stem, ayan, inikot-ikot ko lang. Tapos ito rin yung nagkaroon ng frostbite na jade plant ko. Ayan, nag-dry na yung mga nasirang dahon. Pero yung stem niya ay hindi naman nagtubig. Matigas pa rin yung stem. So antayin na lang natin magkaroon siya ng bagong suloy sa stem kasi okay pa rin naman yung stem niya. Ayan, medyo pumupula-pula na yung stem. Oh. So, may palabas na ng mga bagong pimple. So, sana hindi na siya masundan ng frostbite kasi sayang kung masira siya ng tuluyan. Ayan, medyo na na yung yung mga dahon, nag-dry na. So, ganito nga pala yung hitsura ng dahon niya kapag na-stress siya ng winter. Ayan, nagiging parang siya, dilaw, tapos sa gilid, mapula. So, ganyan na yung hitsura ng dwarf jade plant. And then, ito naman si gulom. Ayan, gumaganda na yung kulay nito. So, nung nakaraan kasi, hindi pa siya ganito ka pula. Ayan, 'di ba? Ang ganda ng kulay. Hindi halatang nakatakip lang sila ng medyo matagal-tagal na araw. Ayan, dahil mapula-pula pa rin sila. So, first time ko nga palang nakakitang namulaklak to, guys. Matagal ko na tong inaalagaan, pero ngayon ko palang nakitang meron siyang mga bulaklak. Ayan. Diba? May mga bulaklak siya. So, first time lang. First time ko pang nakitang namulaklak siya. Yan, ang ganda ng kulay, oh. Tapos, meron ditong na ayan, oh. Medyo nasira yung niya. Nagkaroon siya ng stem rot. Yan. Nabulok yung stem niya. Siguro, frostbite. And then, ayun nga. Nung nagtubig na yung stem niya, unti-unti nang nag-dry, ayan. So, totally na talaga nasira yung Ayan, nabulok na yung stem niya, guys. So, siguro to siya. Nagkaroon siya ng frostbite sa stem. Tapos, ayun, unti-unti nang nag-dry. Kasi itong mga dahon niya ay okay naman. So, hanggang dito yung ayan, dito banda. So, tanggalin ko na lang yung na bulok na parte, and then, ayun, pwede nating itanim ulit. So, mamaya i-check ko kung mayroon pa bang na damage na iba.
So, ayan guys, ang ganda ng kulay. Tapos, ito pulang-pula. Pulang-pula na siya. Last year, hindi siya ganito kapula. Pumula lang siya ng konti, pero hindi talaga as in ganito. So, ano nga pala to siya guys? Yung mga common lang na jade plant. Ayan. Ganito na siya kapula ngayon. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Pulang-pula na siya. So, kapag na-stress sa winter, ganito yung hitsura ng jade plant. Ayan. Tapos, eto naman siya, si Money Maker. Unti-unti na rin siyang nagpipink. So, ito nga pala ay mga cuttings nung mga autumn season. So, kinatings ko yung Money Maker ko. And then, ayun, tinusok ko dito isa-isa. And then, nagtusok din ako dun sa gilid ng bahay. Ayan. Tapos, yung iba nilagay ko sa mga arrangement. Ayan. So, ayan. Ang ganda ng kulay, diba? So, mayroon nga pala to siyang variegation sa dahon. Tapos, ito naman yung black rose ko. So far, okay pa din siya. Yan. Ito yung last year na kinuskus ko last year. Ano na nga pala, nag-isang taon na nga pala siya guys. Ayan. Kasi kinuskus ko to noong 2024 ng December 25 and then nag 1 year na siya noong 2025 ng December. Ayan. Tapos ito rin. Pinutol ko rin. So ayan. So after 1 year, ayan, medyo malaki na yung mga bagong suloy. Tapos ito namang cashmere violet ko dito. Nasira nung summer, nagkaroon siya ng sunburn. So ayan na nga pala yung pumalit. Dumami tuloy yung rosette niya. Yan guys. So parang mayroon siya mga 7 bagong rosette ngayon. Sa isang stem nagiging 7. Tapos, itong namang isa, nagkaroon din to siya ng sunburn, pero hindi siya natuluyan. Pero nag-produce siya ng bagong baby sa gilid. Ayan, oh. Mayroong 2 baby. So, medyo may amoy si, cashmere violet. Tapos, ito naman sila, yung mga kinuskus ko rin. Ayan. Medyo malaki na yung mga bagong babies. At medyo malaki na rin sila kasi binili ko dati to ng napakaliit. So ngayon, ayan. Lumaki na sila ng konti. Ito medyo nag-green. Oh. Medyo nag-green siya. Maganda kasi ang kulay nito. Nagpi-pink. So, ayan guys. Tapos, itong si Medosa, medyo malaki na rin yung rosette niya. Kaya lang yung isang Medosa ko na nandun sa mini greenhouse ay nasira. Nagkaroon siya ng frostbite. So, hindi ko alam kung makarecover yun. Tapos, may baby din to siya sa ilalim. Oh. Ayan. Bali, 3 heads pala siya. So, yung mga ibang ionium ko dito ay okay pa din. Yan, ito medyo humaba na yung stem. Maganda siya i-cuttings pagdating ng, ng spring. Yan, kasi mahaba na yung, mahaba na yung stem niya. May baby nga pala tong isa dito. Ayan, nandito sa likod, maliit. So, ayan yung ibang ionium ko. So, binili ko nga lang pala to sa, sa home center. Itong mga ionium na to. Tapos, ito siya si, ionium garnet. So, para siyang si, si black rose. Pero, yung dahon niya is mas malapad at mas malaki i-compare kay black rose. Ayan. So, itong hawak ko ay si garnet, tapos itong isa ay si black rose. Ayan. Medyo malapad yung dahon
garnet. I-compare kay black rose. Tapos yung nasa ilalim naman ay si Cashmere Violet ulit. Yan, medyo malaki na nga pala siya guys. Isang puno nga lang pala to. Ayan, kiniskis ko, and then ayan, meron na siyang mga 4 na rosette ngayon. So ito is malaki na rin. Malaki na yung rosette niya. Maganda yung dahon niya guys. Para siyang parang nagwi-wave yung dahon. Nagiging wavy-wavy. Tingnan. At ito naman yung jade plant ko na mayroong variegation sa dahon. Ayan. So far okay pa din siya. Nagpipink nga pala yung dahon neto. So, sa ngayon hindi siya nagpink kasi nga nakatago siya dito sa ilalim. Ayan. So, okay lang na hindi siya masyadong kumulay kasi nga nag-iisang puno lang to siya. So, hindi ko pa siya na cuttings pa. So, siguro mag-cuttings ako dito para gawing propagation. Tapos, ito naman yung mga tinanim ko nung last year ng spring na mga tinuso ko dito sa pot na to. Malaki na siya guys, di ba? Ang kapal na. So nagpipink nga pala tong si Borostil. Yan, kung nakita ninyo, medyo nagpipink-pink yung dahon niya, di ba? So ayan yung hitsura guys. Maganda kung bago siyang tanim kasi nagchachabi yung dahon niya. Pero kapag medyo matagal na siya sa pot, wala nang nutrient yung lupa, medyo lumiliit na yung dahon niya. Ito, bago-bago pa lang yung pagkatanim ko dito. Tinanim ko to nung mga bandang summertime. So ganyan yung hitsura ng dahon guys, di ba? Chubby-chubby yung mga dahon ng Borostil ko dito. So, ganito na nga pala kakapal. Yan, medyo malaki na rin yung ghost plant. So, yan diba? Chubby yung mga dahon ni Borostil dito. So, sana ganyan lang siya lagi. Kaya lang kapag tumagal na, lumiliit na yung niya, dahon niya. Ayan. Makapal na siya tingnan. Parang kailan lang ang bilis, di ba? Tapos dito ko nga pala nilagay yung ginawa kong arrangement sa ginawa kong crochet. Galing to siya sa mini greenhouse. Inuwi ko dito sa bahay kasi nagkaroon siya ng frostbite dun sa mini greenhouse. Tapos ito naman siya si Purple Delight, ayan. So, nga pala to siya? Propagation sa dahon. Ayan. Maganda din siya kapag maliit. Ayan. Compact tingnan. So, ganito na nga pala siya kalaki ngayon. Tapos, mayroon ako ditong si sweet berry. Ayan, medyo kumulay na siya ng konti ngayon. I-compare nung nakaraan. Ayan, unti-unti na siyang kumukulay. Tapos, ito naman siya si red velvet. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sobrang makulay. Kasi nagiging pusha pink yung dahon nito, lalo na sa gitna. Sa gitnang rosette niya, nagiging push siya. So, ngayon, ayan. So, medyo matagal-tagal din siyang hindi naka-receive ng direct sunlight. Ayan. Kasi, hindi ko pinatanggal yung takip na blue. So far, wala pa akong nakitang nagmashi dahil sa sobrang init dito sa loob. Siguro dahil merong blue sheet, kaya hindi masyadong umiinit, hindi masyadong tumataas yung temperature dito sa loob ng patungan ko kahit nakabalot sila ng plastic. So ito naman siya si Pink Clover.
Yan, ang chubby ng dahon. Tapos si Peach Boy, ayan. Ayan, maganda pa rin yung hitsura ng dahon ni Peach Boy, yung rosette niya. Maganda pa rin yung forma. Balance pa din. Tapos ito nga pala si Dusty Rose ko. Ayan, ang laki guys. Oh. Ito yung mother plant. Sobrang laki na niya. Tapos ito yung baby. Ito baby niya to. Ayan. Kasing laki na rin siya ng mother plant. So tingnan natin kung may baby siya sa ilalim. Ito may baby siya dito. Tapos itong mother plant, parang wala akong nakitang bagong suloy sa ilalim. Ayan. So ayan guys, yung Dusty Rose ko, napakalaki na rin niya. Tapos ito naman, ang pangalan nito ay si Sedum Tuliman Stonecraft. Ayan, yung pangalan niya. So medyo makapal na rin siya. Ayan, plano kong mag-cuttings dito. I-cuttings ko to siya soon para dumami. Ito rin, ika-cuttings ko rin to para mas lalong dumami kasi gusto ko to silang padamihin. So, ayan. At ito naman, nangitim oh. Parang mayroong mealybugs dito guys. Kapag mayroong ganito, ayan. Tingnan ninyo kung saan na nanggaling yung mealybugs or saan nagtago. So, malaki na rin yung mga nilagay ko dito na mga echeveria. Tapos ito oh, ayan oh, nagpipink na yung ko dito oh, borostil ko dito. 'Di ba? Nagpink na. So ito nga pala yung nasira nung medyo pumangit, lumiit yung niya, yung rosette niya. So ayan, unti-unti na siyang naka-recover. Tapos, ito naman siya si Peach Pride. Ito nga pala yung nasira nung nagkaroon din to siya ng konting frostbite. Ayan. So, ito yung kinain ng uod nung summer. May mga baby na siya sa stem. Ayan. So, ayun, hindi naman naulit na nagkaroon siya ulit ng frostbite. Tapos, ito naman siya si RG. Ayan. Medyo namutla ng konti si RG. So, yung mga sedum na nilagay ko dito, ayan, nagtalunan na guys. Kumapal na. Ganyan na kadami yung sedum. So, ayan, maganda kapag dumami yung sedum. Maganda tingnan. Tapos, ito naman siya si Merinay. Ayan, tapos yung ko dito, ayan, nagpipink na, ito. So, ika-cuttings ko na naman to ulit. So far, wala akong nakitang nagkaroon ng damage or sobrang leggy nila kahit dahil hindi sila nasikatan ng araw ng mga ilang araw. So far, okay sila guys. Yan, pati itong nandito sa ilalim. Ito nga pala siya, nagkaroon din to siya ng konting frostbite nung nakaraan pa. Yan, ito yung ko. Ionium lemonade. Medyo pumangit konti yung dahon niya, pero ayun, hindi naman siya napuruhan.
Tapos meron ako dong Ionium kiwi sa ilalim. Ayan. Yung medyo mabalahibo nandito sa pinakailalim. So, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung hitsura kapag nagkakaroon ng negative degrees at basa yung lupa. So, nagiging ganito nga pala yung hitsura. So, kadalasan, nagiging ganito siya kapag katatapos ng ulan, tapos kinabukasan, biglang bagsak yung temperature, nagiging negative 3, ayun. Nagiging ganito yung lupa. So, kapag nagtanim ka direct sa ground, kailangang, siya, dry, para hindi masira yung ugat ng inyong mga succulents. Dito sa lugar namin, hindi ka pwedeng mag-rain or shine ng mga succulents, lalo na sa winter time, kasi, ayan ito yung sisira ng mga succulents. Ayan. Nag-a-ice yung lupa. Yan, diba? Napaka-crunchy. So, sobrang lamig, guys. So, ayan. So, yun lang guys ang latest update natin dito sa succulents ko sa likod ng bahay. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!